Akala mo mabait ka? Paano kung hindi mo lang alam, marunong ka na palang mangontrol ng tao? At baka ginagawa mo na ito ngayon. Alam mo, karamihan sa manipulator, hindi nila alam na manipulator sila. Hindi sila yung tipong kontrabida sa pelikula. Hindi sila yung obvious na toxic. Minsan sila pa yung mukhang understanding. Minsan sila pa yung laging nagsasabi ng, concern lang ako. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Ayoko lang na masaktan ka. Pero sa likod ng mga salitang yan, may control, may hidden pressure, may emotional steering. Ang mas delikado, kapag nasanay ka na gawin ito, nagiging normal siya. Hindi mo na napapansin na unti-unti mo nang hinuhubog ang desisyon ng ibang tao para pumabor sa'yo. Sa psychology, hindi lahat ng manipulation ay obvious. May tinatawag tayong subtle influence, yung parang wala lang pero malakas ang epekto. At minsan, nagsisimula ito sa takot. Takot maiwan. Takot hindi piliin. Takot mawala ng kontrol. Kaya ang utak natin gumagawa ng paraan para makuha ang gusto natin kahit hindi direkta. Ngayon ang tanong, handa ka bang malaman kung isa ka na bang nagmamanipulate nang hindi mo alam? Dahil kung oo, mas okay nang ma-realize mo ngayon kaysa dumating yung araw na ikaw na ang iniiwasan ng mga tao. Bago tayo mag-start, mag-comment ka muna ng, handa akong malaman ang totoo. Tingnan natin kung ilan ang may lakas ng loob. Sign number 1, ginagamit mo ang guilt para makuha ang gusto mo. Halimbawa, sabi mo sa partner mo, sige, umalis ka na lang. Sanay naman akong mag-isa. Hindi mo siya pinigilan. Hindi ka nagalit. Pero may bigat. May emotional pressure. Ang tawag dito ay guilt tripping. Hindi mo direktang sinabing wag kang umalis. Pero pinaparamdam mo na kapag umalis siya, siya ang masama. Sa psychology, ang guilt ay isa sa pinakamalakas na emotional control tool. Kapag marunong kang maglagay ng konting lungkot, konting sakripisyo toning konting ako na lang lagi, natututo ang tao na mag-adjust para sa'yo. At kapag nasanay sila, hindi na nila ginagawa ang gusto nila. Ginagawa na nila ang ayaw nilang gawin para lang hindi ka ma-disappoint. Tanong, ginagawa mo ba ito kapag hindi nasusunod ang gusto mo? Comment mo. Hindi ko napapansin kung guilty ka dito. Sign number 2, ikaw lagi ang biktima sa kwento. May napansin ka ba? Kapag may argument, parang ikaw lagi ang nasasaktan. Ikaw lagi ang misunderstood. Ikaw lagi ang hindi naintindihan. Ikaw lagi ang nag-a-adjust. Pero kapag binalikan ang sitwasyon, pareho lang naman kayong may mali. Ang subtle manipulation dito ay ang pag-control ng narrative. Pinapakita mo ang sarili mo bilang kawawa para ma-shift ang focus mula sa ginawa mong mali. Halimbawa, instead na aminin mo na nagselos ka, sasabihin mo, pasensya na kung ganito ako, nasaktan lang ako sa ginawa mo. Napansin mo, hindi mo inamin na nagselos ka. Pinaliktad mo pa ang dahilan. Kapag ginagawa mo ito madalas, natututo ang tao na sila lagi ang may kasalanan. At ikaw, hindi ka natututo mag-accountability. Masakit ito marinig, pero totoo. Hindi lahat ng umiiyak, inosente. Tanong ko sa'yo, kapag may away kaya mo bang sabihin, kasalanan ko? O mas madalas mong sabihin, ganito lang ako. Comment mo, aray, kung tinamaan ka dito. Sign number 3, pinaparamdam mong utang na loob ka dapat. Ito ang pinaka-common. After lahat ng ginawa ko para sa'yo, hindi mo man lang ba kayang gawin ito para sa akin? Ang tawag dito ay emotional debt manipulation. Ginagabigat mo ang mga ginawa mong mabuti para may kapalit. Pero ang tunay na kabutihan, walang resibo. Kapag may resibo ang tulong mo, hindi na iyon tulong. Investment na iyon. Halimbawa, tinulungan mo siya dati. Ngayon gusto mo siyang sumunod sa'yo. Kapag hindi siya sumunod, pinapaalala mo lahat ng ginawa mo. Unti-unti, nakakaramdam siya ng utang. At kapag ang relasyon ay puno ng utang, nawawala ang freedom. Tanong, ginagawa mo ba ang mabuti? O ginagawa mo ito para may leverage ka sa future? Comment mo ng real talk. Kung napaisip ka, ngayon hindi ko ito ginawa para husgahan ka. Ginawa ko ito para maging aware ka. Dahil lahat tayo, may kakayahang maging manipulator. Minsan dahil sa trauma, minsan dahil sa insecurity, minsan dahil takot lang tayong mawala ang tao. Pero tandaan mo ito, ang taong may self-awareness, may chance magbago. Ang taong defensive, mananatili sa cycle. So bago ka umalis sa video na ito, sagutin mo sa comment. Alin sa tatlo ang pinaka-nagawa mo na? Guilt tripping, victim mindset, emotional utang na loob. At kung gusto mo ng part 2, kung paano tumigil sa pagiging manipulator nang hindi nawawala ang pagiging strong, i-comment mo, part 2. Ito ang Psychology of PH. Dito, hindi tayo takot sa katotohanan. Dahil minsan, ikaw ang red flag na hinahanap mo sa iba.